Hi mga mami, so ayan, nabasa niyo na ba itong bagong trending, no? Yung tungkol dun sa issue ng Starbucks. So itong issue na to, medyo naapektuhan ako dito kasi nakaka-relate ako. Hindi pa naman siya talagang nangyayari sa buhay namin, pero sana hindi mangyari talaga dahil kung sa akin talaga, nako, baka hindi ako makapagpigil talaga, kukumprontahin ko talaga ng baka hindi ko alam kung ano masabi ko. So yung issue nga, ayun, merong couple, no, na umorder sa Starbucks. So yung ano, yung husband niya, actually yung babae yung nag-post, yung husband niya meron siyang speech disability. And then yung babae naman, si ma'am, meron siyang psychological, no, disability. So syempre kapag ganyang PWD ka, usually, 'di ba? O mostly talagang magpe-present ka talaga ng ID mo. Of course, dahil may privilege 'yan, 'di ba? For discount. And of course, sa Starbucks, 'di ba pag nag-order ka, nilalagyan nila ng ano, name mo, no? At saka yung ayan, naglalagay sila ng ano, smiley. So itong si husband umorder, pinesent naman din niya yung ID niya or IDs nila, no, mag-asawa. And then sobrang disappoint talaga siya pagkakuha niya ng order niya. At the same time, yun din yung tinawag sa kanya, no? Nung kukunin na niya yung order niya, 'di ba? Parang kino-call ka doon pag kukuha ka ng order mo. Sorry kasi sa edad kong ito, no? Parang bilang lang sa daliri ata yung pagpasok at pagbili ko diyan kung may event pa yung ano, no? May event pa yung company, saka lang kami magkakaroon diyan kasi minsan doon kami, yun yung meeting place namin sa Makati. Sobrang disappoint talaga. Ikaw hindi ka ma-disappoint? Ganyan yung nakalagay. Dalawa pa. Speech. Okay? 'Di ba? Ano 'yan? 'Di ba? Starbucks ano 'yan? Nakaka-discriminate, hindi lang basta nakaka-discriminate, parang ang ano naman, napaka-BO-BO naman ng empleyado nyo. Well, for me, sobrang sakit nito. As in, hindi ito yung parang pwede mong palipasin. Oo, parang nag-ask na ata ito ng apology, no? Honest acceptance, no, ng fault nila. Pero parang hindi ata, no? It doesn't, I mean, hindi lang yun nagtatapos doon. Parang talagang magrereklamo talaga yung couple or dun sa PWD government office. Because for me, ako, very alarming talaga ito, no? Paano pag yung girl, halimbawa si madam, yung umorder, ang nakalagay kasi dun sa kanya, parang may psychological disability siya. Ano ilalagay mo, psycho? Kaya nga talagang triggered yung mga tao dun sa comment section Nakaka-high blood ito. Parang feeling ko, parang nakaka-trauma. Nakaka-trauma ito, no? Kaya yung husband niya, na-trauma talaga. Imagine, gusto mo lang magkape, gusto mo mag-relax, 'di ba? Nagbabayad ka naman, may budget ka. Tapos ganito, parang ang hirap, hindi ka siguro makaka-get over nito kung sa akin nangyari No, knowing na meron akong anak na PWD kasi ano siya unilateral cleft lip and palate siyang pinanganak and inborn yun. Although na naoperahan naman siya, alam ko na consider lang sila na PWD, no? Itong mga NGO na sinasabi kapag 7 years old below. I don't know, parang ganun. Hindi ako kumuha ng PWD ID para sa anak ko. And hopefully, hindi mangyari yung ganun kahit wala kaming ID. Kasi ako, hindi ko din talaga mapapalagpas yung kung sa akin mangyari. Ayun lang.